praise you the Lord. Mula sa kaibuturan ng aming mga puso, ang yabang lingkod, in behalf of our beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, sa buong Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao, narito po muli ang banal na gawain ng mahal na Panginoon na maglilingkod sa inyo at sa buong Asya sa ating pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Kumusta kayong lahat, mga minamahal naming mga televiewers sa buong kapuluan ng bansang Pilipinas. Amen! Amen! Hallelujah! 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 Ang dakilang papuri at pasasalamat sa iyo, dakilat mapagpala naming Ama. Hallelujah! Praise you the Lord! Muli po ay ating ibigay ang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Narito tayo muli sa dakilang banal na gawain niya, araw ng linggo, lingguhang pananambahan sa ating mga minamahal na mga anak ng Diyos. At ang abang lingkod ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat, muling nagpapaabot ang dakilang pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos. Walang hanggang pasasalamat ang ating pinapaabot sa Kanya. Dahil lahat po, inanyayahan ko muna ang lahat na tayo dumako sa ating pananalangin sa araw na ito upang sa pagkakataong ito sa lahat ating mga televiewers sa mga tahanan, nasa loob ng mga bilangguan, nasa loob ng mga pagamutan, abutin sila ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Upo, dakilat, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, kami tao sa pusong nagpupuri at nagpapasalamat. Walang hanggang papuri ang aming patuloy na pinapaabot sa iyo. Muli po sa araw na ito, gabayan mo ang nalalabi pang bahagi ng banal na gawain sa buong Pilipinas at sa dakong ito. Aming dalangin na pagpalain mo ang lahat na aming mga televiewers nasa loob ng mga bilangguan, aming mga kapatiran nariyan sa bilibid prison na tumanggap na ng banal na Ebanghelyo. Pagpalain mo ang lahat sa mga tahanan, may mga pangailangan, may mga karamdaman, abutin mo ng mga pangyarihang kamay. Higit sa lahat ang araw nito para sa mga narito sa Cuneta Asylum na mga kapatiran, aming mga kababayan na mga baguhan man sila. Aming dalangin na pagpalain mo kaming lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Patawarin mo po kami sa lahat na aming mga pagkukulang, pagkakamali. Saan mo man kami nasumpuhan sa aming mga kahinaan, aming mga pagkakamali, patawarin mo kaming lahat. Ito ang aming samod dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Lahat magsabing Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Isang kagalakan at totoong galak na galak ang lahat ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hindi mananaig ang kapangyarihan ng diablo laban sa mga anak ng Diyos. Upon this rock I am going to build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Narito po ang kamangha-mangang gawa ng ating mahal na Panginoon. Narito po ang mga survivors ng grenade blast, Maluso, Basilan. Nariyan po ang ating minamahal na mga kapatiran na pinag-iingatan lubos ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Katotohanan ng iyong mga salita, mahal na Panginoon. Walang kapangyarihan ni Satanas na magtagumpay laban sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Nariyan ang kapangyarihan na inyong masaksihan. Paano niligtas ang mga survivors sa mga kapatid natin na yan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mula sa kamatayan, binangon sila ng mahal na Panginoon. 3 on the spot ang namatay nung sila'y tinapunan ng granada sa Maluso, Basilan. At nakita niyo po ba, mga minamahal ko, kung paano gumalaw ang kamay ng ating mahal na Panginoon? Buhay lahat ang nariyan na ating mga kapatid na kasama sa araw na ito. Kung nais ninyo, nakabilang kayo sa magluwalhati sa banal na pangalan ng mahal na Panginoon. Huwag kayong magkikibit balikat sa himala na ito. Dahil mamaya babasahin ko ang mga milagro. Babasahin ko ang mga talatang kinokondem ng Diyos ang mga taong hindi kumikilala sa kanyang makapangyarihang gawa. Narito ang mga survivors nang nandoon sa Maluso, Basilan, tinapunan ng granada ang mga tao sa pusong naglilingkod sa Diyos na mga manggagawa ng Jesus Miracle Crusade Ministry. Ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ating kasama ang Diyos at
between na. Purihin na yung banal na pangalan, mahal na Panginoon. Purihin ka, Diyos. Hallelujah! Sa inyo na mga makapanood ng gawain na ito, sa mga araw na ito ay pinapakita na ng dakilang Diyos ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng kanyang nilalang. Nung mangyari sa Maluso Basilan, ang trahedyang ito, sa buong akala ng Diablo ni Satanas, magtagumpay siya sa mga anak ng Diyos. Narito ang mga lingkod ng ating mahal na Panginoon sa panguna ng ating ordained preacher Alvin Flores, na siya na lamang ang nakatayo sa mga oras na yon, kasama yung ating Philippine Air Force brother at isa pa na nakaluhod during that tragedy. Hindi sila nawala ng loob habang lahat ay nakadapa na dahil sa impact ng pumutok na granada. Sila ay buong tiwala ng Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Nariyan ang ating beloved sisters. Nariyan ang mga nandoon at ang ilan dyan ay on the spot. After ng ilang minuto ng pagputok, naghingalo at namatay na. Ngunit ang ating mahal na Panginoon ay nangako, "Call upon me in the day of trouble, and I will answer thee. And I will show thee great and mighty things that thou knowest not." Tumawag kayo sa akin sa oras ng mga panganib at kahirapan, at ako'y sasagot sa inyo. Magpapakita ko ng mga kamangha-mahang bagay na hindi nyo pa nakikita. Yan ang nangyari sa dako ng Maluso Basilan. Buhay ang ating mga kapatid. Buhay sila at pinag-ingatan silang lahat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung mayroon mang nasawi, hindi pa yun mananampalataya. Taga roon sa lugar na yan. Kaya mag-ingat tayo. Mismo ang nagtapon ng granadang yon, kababayan niyang nasawi. Hindi ang mga anak ng Diyos na tinapunan nila ng granada. Kaya tayo po ay napakapalad. Nasa buong katotohanan tayo. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kababayan, huwag po ninyong sayangin inyong pagkakataon. Inyo pong pagpatuloy ang panonood ng banal na gawain ito. Maanyayang nyo abang lingkod na ito na ang panahon upang ating saliksikin at hanapin ang tunay na Ebanghelyo tungo sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ng banal na kasulatan, kailangan kayo makonverte. Kailangan makonverte ang lahat ng tao. We are converting people to Christ. Preach the gospel, ipangaral ang Ebanghelyo, lahat ng tao, pangaralan ang salita ng Diyos upang makonverte sila sa katotohanan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Sa ating pagpapatuloy, habang hiniling ko na tayong lahat ay maupo, mga minamahal, patuloy po ang ating pasasalamat at nais po natin magdala ng ilang mga talata
patungkol po sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. At bago tayo magpatuloy, buong puso naming binabati our beloved Bishop Roger Arinda. Beloved Bishop, welcome. Sister Nor, purihin ang mahal na Panginoon, beloved Commissioner. At malapit ka rin kasama namin, mga ngaral sa buong daigdig ng salita ng Diyos. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Higit sa lahat, sa ating mga preachers, mga manggagawa, minamahal nating mga kapatiran dito sa Metro Manila, particular dito sa Cuneta Astrodome. Glory to God! Hallelujah! Praise you the Lord. Tayo po iwag magiging katulad ng panahon ng ating mahal na Panginoon. Ano man po ang ating nasaksihan na manghimala na ginawa ng mahal na Panginoon, huwag po natin pagtakpan ito upang maging ang inyumang mga pananampalataya na yan, na ito po ay lumalabo ng lumalabo. Dahil sa karamihan ng nangangaral ngayon ng salita ng Diyos, kailangan matiyak natin, kung tayo po'y nasa mahal na Panginoon sa panig ng Diyos o sa panig ng kaaway ng Diyos na walang iba kundi si Satanas. Ang sabi ng Biblia, kapag inyong marinig ang salita ng Diyos, hanapan nyo ng prueba at ebidensya ito. Kung ito nga ay purong salita ng Diyos. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipangaral sa buong lupa ang salita ng Diyos at gawin ninyong disipulo ang lahat na magsisampalataya sa akin. Amen, amen, amen. Hindi lamang kumbertihin. Amen. Hindi lang natin kumbertihin sila, kundi gawing disipulo ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Ating buksan ang Mateo 28. Anong sabi mga minamahal? 19:20. Mangaral ng salita ng Diyos. Ituro at gawing disipulo ang lahat na magsisampalataya sa Kanya. Khalil. The Gospel according to St. Matthew chapter 28, starting at verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Glory! Mateo Kapitulo 28, 19-20. Dahil dito magsiyaw na kayo, at gawin inyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen, amen, hallelujah. Ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Anong gagawin pagkatapos ipangaral? Ituro ng buong sikap ang lahat ng kautusan ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos sila ay makinig ng salita ng Diyos, gawin silang mga disipulo ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Amen, amen, praise the Lord. Gawin silang mga disipulo ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Ngayon ang sabi ng Biblia, hindi lamang tayo magpatotoo sa kanila, kundi ipangaral ng buong sikap ang Ebanghelyo ni Kristo at ituro sa kanila ng buong sikap ang lahat ng kautusan ng Diyos. At ano ang kasunod? Gawin silang mga disipulo ng ating mahal na Panginoon. Narito ang mga disciples of Christ sa damo ng Maluso, Basilan. Nakikipagbaka maging kamatayan man ang kakaharapin. Hindi inuurungan sapat Diyos ang nag-utos sa atin na humayo at mangaral ang salita ng Diyos. Paano mapatunayan na tunay na Ebanghelyo ang ating dinadala? Signs and wonders will follow them that believe in my name. Mga tanda kapangyarihan ay sasama lalakip sa mga bawat sampalataya sa Kanya. Kung walang himala, walang pagpapagaling, hindi nagbabago ang tao, sa mga pulutong na nagsasabi, nangangaral sila ng salita ng Diyos, hindi tunay na Ebanghelyo ang ipinapangaral ng mga taong ito. Sapat ang tunay na Ebanghelyo, ang sabi ng Roma 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, sa mga taong makasalanan, makakalaya sila. Magbabagong buhay sila. Amen, amen, amen. Yan ang tunay na Ebanghelyo. At ang sabi ng banal na kasulatan, kapag ang Diyos, ang tunay na Ebanghelyo ay iyon ang iyong natanggap,
magpabibigay ang Diyos ang lahat ng himala sa iyong buhay. Kung ang Diyos ay nandirito, nag-uutos sa kanyang mga disipulo nung bagong tipan hanggang sa ating panahon na ipangaral ang kanyang banal na salita. Kalakip din dito ang mga tanda at mga himala sapagkat kailanman hindi nagbabago ang Diyos. Amen. Siya pa rin noon, kahapon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. So ang himala, pagpapagaling, pagbabagong buhay, kasama ito sa tunay na ebanghelyo ni Kristo. Amen? Amen, amen. Ating pong patuloy na pinaalala sa inyo na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Buksan po natin ang Mateo 11:16. Ating munang unahin ang Mateo 18 talatang 3. Anong sinabi, mga minamahal, ng talatang ito? Mateo 18:3. At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Except ye be converted like a little child, you can never enter the kingdom of heaven. Kailan ma-convert kayo to Christianity? Ano ang conversion? Ang dati mong buhay ay lisanin mo na. Magkaroon ka ng tunay na buhay sa ating mahal na Panginoon. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Yan ang tunay na ebanghelyo, mga minamahal. Kaya kailangan mo ma-convert ang tao to Christianity. Ano ibig sabihin? Katulad na ni Kristo ang kanyang buhay. Kung dati-rati ito marumi ang buhay, nangangalunya, nagsisinungaling, namatay tao, may karamdaman, pag siya'y nasa kay Kristo, lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa kanya, kasalanan at karamdaman, mapapawi ito at siya ay titirhan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Glory to God. Patuloy po ang ating aaral ng maikling pag-aaral. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon, kinukondem ang mga taong hindi kumikilala sa kanyang mga himala sa mga ginagawa niya. Ang sabi niya, kayong mga ulupong na henerasyon, kung sa inyo, kayo, Capernaum, Chorazin, mga bagay na nakikita ninyo sa aking pagtungo sa inyong mga lugar, kung nangyari ito sa Sodom at Gomorrah, di sana nananatili ngayon ang Sodom at Gomorrah. Kung nakita nila ang himala na nakita ninyo na ginagawa ko, ngunit kayo'y naging matigas ang kalooban. Hindi nyo pinaniniwalaan ang aking mga himala. Buksan po natin ang Mateo 11:24. Kanyang kinokondem ang mga taong hindi naniniwala sa mga himala. Narito ang galit ng Diyos. Kayo mga ulupong na henerasyon, hanggat kailan ako maging kasama ninyo at hanggat kailan kayo sumampalataya sa akin. Amen. Matthew chapter 11, starting at verse 16. But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows, and saying, We have piped unto you, and ye have not danced. We have mourned unto you, and ye have not lamented. For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil. The Son of Man came eating and drinking, and they say, Behold, a man gluttonous and a wine-bibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children. Then began he to upbraid the cities, wherein most of his mighty works were done, because they repented not. Woe unto thee, Chorazin! Woe unto thee, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. And thou, Capernaum, which are exalted unto heaven, shall be brought down to hell. For if the mighty works which had been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say unto you, that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee. Purihin ang pagkabasa ng kanyang banal na mga salita. Saan tutungo ang mahal na Panginoon? Nagpadala siya ng mga propeta, nagpadala siya ng mga ngaral, pinagbabato, pinagpapatay, pinagbilanggo, pinagpupugutan ng ulo. Nagpadala siya kay Juan Bautista.
Taong hindi na nakihalubilo sa sanlibutan. Hindi na kumakain ang taong yon para ipaghanda ang daan ng mahal na Panginoon upang siya ay makapangaral sa buong lupang ito. Anong ginawa? Pinagwikaan siya ng mga tao sa kanyang panahon, ng mga pinuno ng mga relihiyon daw, na siya ay may dyablo. Dumating ang dakilang manunubos, ang mahal na Panginoong Jesucristo. Nakikisalamuha, nakikikain na kasama ang mga sanlibutan para maihaglang niya ang salita niya. Anong sabi? Siya'y matakaw. Walang mapupuntahan. Ano po? Ang sabi rito, kagaya ng mga bata na sa pamilihan, nagsayaw, sabi, kayo, ayaw nyo bang magsayaw? Tinutugtugan na namin kayo. Narito kami. Ba't ayaw nyo makisama sa amin? Gayon din sa ating panahon, mga minamahal. Sa ating panahon na ito, narito ang espiritu ni Elias, narito ang espiritu ni Elijah, espiritu ni Juan Bautista, espiritu ng lahat ng mga propeta. Pinapagaling lahat ng may karamdaman, pinabago ang buhay ng mga tao, pinanunumbalik ang mga suwail ng mga anak sa kanilang mga magulang. Nagkaroon ng kapayapaan nung dumating ang tunay na ebanghelyo ni Kristo sa bawat tahanan sa bansang Pilipinas, sa pamagitan ng ebanghelyo ni Kristo na dinadala ng ating minamahal ginagalang na ebanghelista dito sa Jesus Miracle Crusade Ministry. Nasaan ang ating kababayan? Kung nangyari, sabi ng mahal na Panginoon, sa iyo, sa Tiro at Sidon, kayong lahat na mga nakakita ng himala na aking ginawa. Disin sana hindi mapahamak ang mga taong ito. Kung nangyari sa Sodoma at Gomora ang mga himala na inyong nasaksihan ngayon, disin sana nananatili ngayon ang Sodoma at Gomora. Walang nangangaral nung panahon na yon. Ngunit ngayon, pinapakita ko mga milagro. Ayaw nyo magsasampalataya. Kaya kanyang sinusumbatan ang mga taong ito. Gayon din sa ating panahon. Nariyan ang kapangyarihan ng Diyos. Binumba ang ating mini crusade sa Maluso, Basilan. Almost 100 katao ang nandoon. Nais kong i-picture out sa inyo ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa kanyang banal na gawain sa Maluso. Bakit pumasok doon? Ang sabi ng Biblia, mag-witness kayo. Mangaral kayo sa buong lupa. Walang pinipili mapanganib na lugar o hindi mapanganib. Basta't may tao roon, sundin ninyo ang utos ng Diyos. It is a command. Preach the gospel to every creature. Lahat ng mga nilikha ng Diyos, kailangan makarinig yan salita ng Diyos. Pumasok ang grupo ng mga taong hindi na inalintana ang kamatayan. Pinasok ang Maluso, Basilan, which is napakamapanganib na lugar. May kapatiran tayong naligtas doon. Nag-request ng Bible study mini crusade. Sa kabila ng mapanganib, kahit mga military, hindi pumapasok dyan kung wala mga tangke na kasama, kung hindi batalyon silang magkakasama. Ngunit ang mga preacher na ito, pumasok ang mga manggagawa sa panguna natin ordained preacher Alvin Flores. Pumasok sa mapanganib na lugar na yan. Marami ang pinagaling sa Maluso. Marami ang kumilala kay Kristo sa Maluso, Basilan. Walang bayad ang kagalingan na kanilang tinanggap. Anong ginawa ng mga tao roon? Binumba ang krusada ng mahal na Panginoon. Pinatay ang mga manggagawa. Ngunit purihin ang dakilang Diyos. Binuhay sila muli ng ating mahal na Panginoon. Ipinakita ng mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Wala ng buhay. Naubusan ng dugo. Ngayon, kasama natin sila, mga minamahal. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Kaluwalhatian at kapangyarihan at magpapasalamat sa iyo namin inaalay, mahal na Panginoon. Mulat sa Paul ay pinanganak ang ministeryong ito. Galit na galit ang dyablo
maging sa panahon ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Galit na galit sa ating mahal na Panginoon. Napakarami niyang tinulungan ng mga may karamdaman, pinagaling na walang bayad, pinayapa ang mga buhay, kinalagan sa mga maswail at ang kasamaan sa kanilang buhay ay lumaya sila nung dumating ang mahal na Panginoon sa kanila. Marami ang ginawa ng mabuting bagay ng Diyos. Ngunit siya ay pinagwikaan ng sari-saring masasamang wika. Ang ating dakilang Diyos ay isa raw matakaw na tao. Isang glutton, isang puno ng mga Beelzebub. Puno raw siya ng mga diablo. Ngunit sinabi ng ating mahal na pakihanda, beloved Brother Rap, kung ako'y inusig, na ako ang inyong Panginoon, kayo na mga sumusunod sa akin, mararanasan din ninyo ang mga pag-uusig na ginawa nila sa akin, sapat kayo'y akin lamang tagasunod. Kaya maliwanag lamang na ang tunay na gawain ng Diyos, inuusig, inaalimura, pinapatay, pinibigyan ng kahirapan ng diablo. Ngunit tayo magpasalamat na tayo nasa katotohanan. Mga kapatid ko, ngayon tingnan ninyo ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Sa panahon ng ating mahal na Panginoon sa kanyang pangangaral, siya ang pinag-uusapan. Ano itong Kristong ito? Bumubuhay na mga patay, naglinis na mga kitungin, nagpagaling na may mga karamdaman. Ang sabi hanggang sa panahon nila Apostol Pablo, ang sabi doon sa Episo, doon sa kanyang pintuan sa Roma, ang taong ito ay ginugulo ang ating pananampalataya. Anong sagot ng mahal na Panginoon ng ating mga apostoles na kasama na mahal? Hindi kami ang gumugulo sa inyong pananampalataya. Kayo ang ayaw sumampalataya sa tunay na ebanghelyo ni Kristo. Kaya ngayon, narito ang tao ng Diyos, hindi nalintana ang anumang kanyang kakarapin na kamatayan man o anumang mga pag-uusig, anumang pag-aalimura, sapagkat siya'y ginamit ng Diyos upang magbukas ng mga mata na mga tao ililigtas ng mahal na Panginoon, sapagkat ang kaligtasan ay para lamang sa sumasampalataya sa Kanya. Sa mga hindi sumasampalataya, hindi naniniwala, hindi kayo makakakita ng mga milagro. At kung makakakita man kayo, Lucas 16, sa mga huling talata, tuloy-tuloy lang yung sa mga huling talata, sinabi ng mayaman, nang habang siya'y nabubuhay, pati ang mga mahirap wala siyang pakialam. At si Lazarus na sa kanyang pintuan palagi. Siya ay lipos ng sugat. Ang sabi niya, ikaw na pulubi, araw-araw narito ka sa aking pintuan. Ano bang ginagawa mo? Anong mangyayari sa'yo? Bakit ayaw mong umalis, magtrabaho ka o magpagamot ka? Ang sabi niya, hindi bali na. Ako'y lipos ng sugat. Darating ang araw na pag ako'y namatay na, nasa piling na ako ng aking Diyos na tagapagligtas. Anong sagot ng mayaman, mga minamahal? Anong sagot ng mayaman? Kung ang Diyos mo na sinasampalatayanan ay totoo, bakit lipos ka ng sugat? Ba't ayaw mong dumalangin na pagalingin ka ng Diyos mo? Ang sabi ni Lazarus, aking hinihintay ang nais ng Diyos sa akin, sapagkat darating ang araw na doon sa aking pupuntahan, wala nang sugat, wala nang pag-uusig, wala nang kahirapan, magpakailan-kailanman tatamasain ko ang kapayapaan sa piling ng aking Diyos. Dumating ang araw na matay pareho ang pulubi at mayaman. Agad-agad ang mayaman ay dinala sa Hades sa paghihirap sa walang katapusang kahirapan. At ang pulubing Lazarus ay dinala sa sinapupunan ni Amang Abraham. At nandoon ang mayaman, nandoon sa apoy ng impyerno naghihirap. Ang sabi, Amang Abraham, pahintulutan mo na ang daliri ni Lazarus ay maidip man lang sa aking dila na naghihirap sa torment, sa hirap ng alab ng apoy na ito. Ibaba mo si Lazarus at itubog man lamang ang kanyang daliri sa aking dila upang mapawi itong init na aking naramdaman. Sumagot si Amang Abraham, ikaw, nung ika'y buhay pa, nagtamasa kang lahat ng kasaganaan, samantala si Lazarus puro hirap, sugat at kapighatian. Ngayon inaaliw siya rin at ikaw dyan naghihirap
Ang sabi ng mayaman, pahintulutan mo amang Abraham na bumaba si Lazarus at magpatotoo sa aking mga kapatid na nandun pa sa lupa. 4 pa sila upang sila'y huwag mapunta rito sa aking kinalalagyan. Anong sagot niya mga Abraham? Naroon ang mga propeta, naroon ang mga preacher. Hayaan mo na yun ang mangaral para sa kaligtasan ng iyong kapatid. Sumagot ang mayaman, hindi amang Abraham, sapat kung patay mismo ang magbangon, maring maniniwala ang aking mga kapatid. Sumagot uli si amang Abraham, kahit patay magbangon mula sa libingan, hindi manampalataya kung hindi buksan ang kanyang pangunawa ng ating mahal na Panginoon. Oh, glory to God! Kaya kayo mga televiewers ko, buksan na natin ang ating spiritual eyes. Ngayon na natin tingnan ang mga himala na ginawa ng Diyos sa ministeryong ito. Mga himala na ito ay upang patunayan sa inyo na ito ang ministeryong sinasamahan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sari-sari, from all walks of life, nandito ang mga pinagpala ng Diyos. Mga mahirap, mayayaman, nandito lahat. Walang tinatanggihan. Everybody is welcome sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Yan ang panahon ng ating mahal na Panginoon Kristo. Huwag nating pagtakpan ang mga himala na ito. Napakarami, sinasawata, talagang galit na galit ang Diyos sa kanila. Ang mga himala sinasabing gawa ng Diablo, itong granada na pumutok sa Maluso, Basilan, ang sabi, hindi raw tunay na granada ang pumutok. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi pinahintulutan ng Diyos na masugatan sila o may namatay, hindi sila makapaniwala na talagang totoong granada ang pinukol sa kanila. Ngunit ngayon nariyan ang mga ebidensya, may mga sugat pa sila. Ang ilan dyan sa kanila nangamatay na at binuhay ng ating mahal na Panginoon. Totoong granada ang ibinato sa kanila. Pinatunayan sa inyo ng Diyos na ngayon na kayo maghanap ng tunay na Ebanghelyo ni Kristo. Narito nilalakipan ng katakot-takot na himala at kapangyarihan. Nariyan ang mga buhay na mga manggagawa. Nandito dinala sa ating gawain sa Manila upang magpatotoo ng buong pangyayari na yan na tinulungan sila ng ating mahal na Panginoon. Aking ibigay muna ang pagkakataon sa lahat ng ating mga survivors. Welcome muli, beloved workers from Maluso, Basilan. Survivors, hiniling ko ang ating mga workers na kasama ngayon, mga kapatid na pinagpala nung nangyari na trahedya sa Maluso, Basilan. Muli, maraming salamat sa inyong pagbabalik dito sa naroon kayo sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. From death unto life. Mula sa kamatayan, binuhay sila ng mahal na Panginoon. Kung wala ang ating Diyos, kung hindi buhay ang ating Diyos, hindi na namin kayo magkikita na mukhaan, mga manggagawa. Ngunit nariyan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos. Hallelujah! 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 Purihin ang banal na pangalan. Luwalhati ikaw, Diyos, ngayon at magpakailan-kailanman. Nais kong ibigay lamang ng mga survivors ng Maluso, Basilan, grenade blast, yung kanilang karanasan, at yan, all things work together for good. Reminder para sa kanila, reminder para sa mga Kristiyano na huwag magkulang ng prayer kahit kailan, at sa buong mundo, pinapakita sa inyo ang kamangha-manghang gawa ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, papurihan ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, purihin ka rin pa yun. Noong nangyari na yun, may mahal, nagpapatuloy ang gawain may mahal, kakumpisa sa sulim sa may mahal, doon po sumabog ang granada. Bali, 10 feet lang po ang distansya sa akin, mahal. Ako po'y nakaharap sa granada, ang naramdaman ko po'y mahal. Oh, ay ang hallelujah! impact ng hangin, para akong matumba sa impact ng hangin. Amen. Ang mga sharpner ng granada ay ginawa ng hangin natin, mahal na Panginoon, dahil kasama po natin ang Diyos. That's right. Ang nakita ko, mahal, ang tumaob mong pagputok ng granada ay tumaob yung ating mga bisita, kawawang mga bisita yung mahal. Sabay-sabay tumaob yung mahal. Bumanaw yung dugo sa simento yung mahal sa kanila. On the spot po na mamatay yung isa doon yung mahal.
At tumingin ako sa ating mga kapatiran. Akala ko walang tama. Sabi ko, purihin naman ang Panginoon kay walang tama. At mamaya-maya minmahal ay dumaan sa akin ating beloved Arnold Bunghalon. Sabi niya, may tama ako. Pagtingin ko sa mukha niya, punong-puno ng dugo ng kanyang mukha. Sabi ko, puri lang, puri lang. Sige lang tayo puri. Kaya naisip ko yung mahal. Pag nagpanik kami minmahal, hindi na kami magpuri. Baka naisip ko mahal, mayroon pang susunod, strapping o granada pa, kung wala naman ang langin. Delikado minmahal, kaya nagpatuloy kami nagpuri sa mga Panginoon. Lumabot pa ng 25 minutes. Nagmula sa pagputok sa Granada, nagpatuloy kami pagpuri sa mga Panginoon, umabot pa ng 25 minutes. Dahil naramdaman ko baka mayroon pang susunod na strapping o granada. Kung wala nang manalangin mahal, delikado, mayroon pang kasunod. At nakikita ko mahal, ang mga tagalabas pumasok na, dinampot ang ating beloved Sister Rubilin. Kawawa, patay na on the spot. Tinapon na doon sa stage. Gusto nila dalhin sa punerarya kay patay na. Hindi pumayag ang ating beloved Sister Heidi dahil doon dalhin sa stage para mailihan sa ating ordained preacher. Doon dinala ang mga casualty sa stage para malihan ng ating ordained preacher. May dumaan pa sa akin sa likod sa Sister Angke. Pakitayo po. Sister Angke. Dumaan sa likod. Sabi niya, may tama ako, Brad. Sige, magpatuloy tayo magpuri. Magpuri kami ng patuloy. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Makapangyarihan ang Diyos! Hallelujah! Hallelujah! At mga minmahal, nung nailihan ng ating beloved ordained preacher ang mga lahat-lahat na on the spot nga namatay mahal, sila po'y binigyan ng buhay ng mga Panginoon. Napakadikila ang ating mga Panginoon! Hallelujah! At mga minmahal, kung wala pang pag-iingat ng mga Panginoon, yung ating mga beloved sisters, nandoon na yun sa mga malayo sila, almost mga 25 feet na po ang distansya nila doon sa pangalawang upuan sa huli, may mahal. Bakit sila po mga tinatin na tinamaan? Yung kami, may mahal, nandoon sa harapan, 10 feet na po kami, more than 10 kami mahal na nandoon sa malapit sa Granada. Wala kaming tama. Kung walang ating mahal na Panginoon, kung walang pag-iingat sa ating mahal na Panginoon, ubus kami mahal. Alam mo, Granada mahal. Bilang isang sundalo, alam ko ng karakteristik ng Granada. Ang sinagis ay apple grenade. Ang apple grenade, mahal, ay parang walis yan ang splinter. More than 150 sharpnail ang lalabas dyan. Ay kami mahal ay 100 lang, more or less, 100 lang kami doon. Kulang na kulang kaming ubusin sa sharpner ng Granada kung walang ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya lamang, pinahintulot ng mahal na Panginoon ito bilang paglilinis ng Iglesia ng Diyos dahil napakalapit na po ang pagdating niya. At para may palaganap ang Ebanghelyo, ang totoong Ebanghelyo sa buong mundo. Hallelujah! Dahil mga minahal, kung walang sugatan, mayroong pumutok na Granada at walang sugatan, ang mga media ay hindi po mag-entertain, may mahal. At ngayon, mahal, nakikita nilang ebidensya. Mayroong na sugatan, mayroong namatay, pinuhay natin man ng Panginoon. Kaya ang Ebanghelyo, makakarating sa buong mundo. At hanggang dito na po, mahal, ang ating beloved ordained preacher na po ang magpatuloy. Lahat na kapurihan, lahat ng kumasalamat, kalahutian ay sa tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon! Praise the Lord. Purihin ang ating malaban. Narito po mami naman ang ating beloved sister ay di Mulihon. Isa po siya sa nakasaksi po ng himala na ginawa natin malapon sa dako ng Maluso Basilan. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pagsabog po ng bomba, mami naman, yung 4 na bisita sa harapan, natumba, bumagsak po sila, mami naman. Kasama po pati si Sister Rubilin, katabi ko, mami naman.
Pupuntahan ko po sana siya, mami naman. Ngunit, mami naman, nakadama po ako ng init sa paa ko, mami naman. Una ko po nilayhan sa paa ko, mami naman. Tapos po, nilapitan ko po si Rubilin, mami naman. Niyakap ko po siya, mami naman. Niyakap ko po siya, mami naman. Pinag-pray ko po siya. Sinabihan ko po siya na mag-pray ka, Sister Rubilin, mag-pray ka. Alam niyo, mami naman, naghihingalo po siya, mami naman. Tapos po, bigla po siya namatay sa kamay ko, mami naman. Nag-pray po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, sabi ko, Lord, iligtas niyo po kami sa araw na to, sa oras na to, Mama. Lord, tulungan mo kami, Ma. Tapos, mami naman, habang nakayakap po ako kay Sister Rubilin, sabi po ng pulis, bitawan mo na yan, kay dalhin na kita sa ospital. Sabi niya, kasi patay na daw po si Sister Rubilin. Sabi ko, hindi po, dalhin mo kami kay Kuya Alvin. Sabi ko, magpapalayas kami kay Kuya Alvin. Pagdating po sa stage, mami naman, patong-patong po kami. Tapos po si Sister Rubilin po, tinapon lang po doon sa tabi namin, mami naman. Purihin ang mahal na Panginoon. Ito po yung tinutukoy na isa nating worker. Siya po ay after na ilang minuto lamang ay binawian na ng buhay. Kitang-kita ni ID kung paano siya naghingalo, paano siya namatay. At nung dumating na yung mga rescuers, yung mga pulis doon sa pinangyarihan, mga minamahal, ito po'y initsa na lamang sa stage dahil wala nang buhay. Ang sabi na, hayaan na yan at patay na yan. Initsa na lang ito at itinapo na lang doon sa stage dahil wala nang buhay. Ngayon, mga minamahal, ang Sister ID, ang sabi niya, hindi, ipapanalangin niya ng aming preacher, si Brother Alvin Flores. Totoo ang nangyari, mga minamahal. Ipinagpipray ang kapatid na ito at siya ay binuhay ng ating mahal na Panginoon mula sa kanyang kamatayan. O, purihin ang kanyang banal na pangalan. Ano masasabi mo, Rubilin? Pasasalamat sa mahal na Panginoon. Pasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Totoo po yung sinabi natin beloved Sister ID na pangyayari na yun. Dito tumamang shrapnel sa mata niya, mga minamahal. Dito tumama sa kanyang right eye yung shrapnel. Diretso sa kanyang utak. Nariyan yung kanyang x-ray. At ang sabi ng doktor doon ay dudukutin yung mata para kanilang matrace kung nasan yung shrapnel. Sapat after nung pangyayari na siya ay binuhay na mahal na Panginoon, manhid ang kanyang ulo. Kaya sabi ng doktor, kung hindi dudukutin ang mata at hindi makuha ang shrapnel sa kanyang utak, after 2 weeks, mamamatay na siya. Ngunit isang himalang pangyayari sapagkat hindi pinagalaw ng ating minamahal na ebanghelista ang mata sa doktor. Ang sabi ng ating mahal ebanghelista Will Estrada Almeida na huwag galawin ang mata, magpe-pray kami na matunaw ang shrapnel sa utak niya. Ang sabi ng doktor, 2 linggo lamang pag hindi dukutin ang mata at hindi makuha ang shrapnel, patay na siya. Ngayon 3 linggo na ang nakalipas, buhay na buhay ating beloved Sister Rubilin. Hindi dinukot ang mata at pag yan ay kaniyang ibubuka yung mata niya, nakakakita na siya, mga minamahal. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Narito ang ating beloved Sister in. At the time po talagang shock na po ako. Tapos sumigaw po ating beloved Sister ID Mulihon. Sabi niya po sa akin, Lynn, tumayo ka na dyan. Dahil si Sister Rubilin Ernacio ay patay na at ilay-hands natin. Hallelujah. Hindi po ako makakilos, mga minamahal. Ito yung tinutukoy niya, mga minamahal. Ito ating beloved Sister Rubilin, yung ang nakita nilang patay na ito. Kaya pinapatay Talagang na siya. patay na po siya, mga minamahal. Glory to God. Hindi rin po ako makakilos. Talagang shock na shock po ako. Nakadilat na ang aking mga mata, nakatuon sa stage. Pero talagang di ako makatayo. Saka na pong pangalawang tawag sa akin ng ating beloved Sister ID Mulihon. Sabi niya, Lynn, tumayo ka na dyan. Patay na si Sister Rubilin at ilay-hands natin. Hallelujah. Saka po akong tumayo. Hallelujah. Tinakbo ko po silang dalawa at sinabihan ko si Sister ID Mulihon, sabi ko, idala na lang po natin sa stage. Ipadala na lang po si Sister Rubilin Ernacio dahil patay na po talaga siya. Nagpalitan na lang po kami nagkandong dahil talagang sabog na sabog po ang kanyang mga mata at saka ang kanyang eyeball. Dumating yung pulis. Sister. Nung dumating po ang mga pulis,
itinapon na lang po kaming isa-isa sa stage. Tapos tumakbo po ako doon sa stage. Nung pagtakbo ko po, hindi na po ako nakaabot ng stage dahil the third chair of the stage po, mga minamahal, natumba na rin ako at nahilo ako. Tapos mga minamahal, naturok ko po ang tatlong daliri ko pumasok sa aking sugat. Ang sabi ko po, Hallelujah, praise the Lord, may tama po pala ako. Sabi kong ganun. Tapos binuhat na lang po ako ng mga pulis po doon sa stage. Wala na po akong malay. That's right, hallelujah. Tapos mga minamahal, ikatatlo po ako nilihans ng ating beloved Ito yung suot niya damit. ordained preacher. Yan po ang suot aking niyang mga damit. Brother boy. Nilihans po ako ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Alvin Flores. Saka po, bumalik ang normal kong pagkaisip. God bless Nakasalita you. pa ako ng maayos. Oh, Mga hallelujah. minamahal, gaano katotoo ang ating pinakamamahal na parents natin pinaglingkuran. Oh, glory. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! God bless you. God bless you, Sister Lynn. Narito po ang isang mag-asawa sa ng Mr. Beloved Sister. Siya po ay at kanyang Mr. ay magkatabi. Napakalapit po ng kinalalagyan nila nung pumutok yung granada. Nasa halos tabi nila. Kung pwede po, Chabacano lang po bago tayo mag-Tagalog, Beloved Sister. Buenas tardes con todos con ustedes. Yo uno también del víctima. Ay kanamo na Maluso kayo un residente de Ito Maluso. silang mag-asawang malapit sa pagputok ng granada, mga minamahal. Ya. Ora kayo del solemn song. Yo bien cerrado mi ojos. Alzao de mi mano. Alzao de mi mano ansina oh. Arriba. Alzao de mi mano arriba. Cerrado de mi ojos. Yauyo chen ya rebenta. Y abre mi ojos. Iskuro. Tamira yo maumu gayod. Ya mira yo adelante. Ay kay mi payung. El di mi payung ya kay na puwersa del Granada. Pero iyon way tumba. Nuay gat yo tumba. Ya iri lang yo. Hallelujah! Tanya di mi kamisa o yang pilit lang at el splinter. Pilit gayod. Todo lang el jutay-jutay. Amo yak laba kumigo. Mga jutay-jutay. Tanya di mi kamisa o. Ya tu pali splinter grande. Para mataera kumigo. Pero gracias gayod con el Glory! Señor vivo de aton. Hallelujah! Ya protege gatle kumigo. Bien protegido gat Dios, Señor. Importante gayot kita sirvi con el Señor. That's right. Limpio gayot el corazón. Yes, Kay that's mas right. para donde kita. Gat Señor ta protege ka naton. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hindi sila Praise the Lord. natumba. Isang metro lang at kalahati ang kanilang kinalalagyan mula sa granadang pumutok. Nakatayo rin sila, nananatili, nakataas ang kamay. Hindi sila natumba, mga minamahal po rin ang malam. Paghuman niya naman kagsunan, pagsaksi na ko niya nangaigo naman silang kagsunan. Natamaan na yung kanyang mga kasama na mga kapatiran. Pagkadto na ako sa pikas, Pagpunta niya sa kabila. ang ako pong brother, si Brad Bungalon, natumba na po. Nung makita niya isa nating kapatiran may tama, pero siya walang tama, malapit siya sa pinutukan, mga minamahal. Diha dayon magigsunan. Akong gipangkuan ng duha ka sister, akong gikuan ng kuya, may sugat ako. Akong gialsa sila sa bangko. Nakatulong pa siya sa mga nasugatan, mga minamahal. Siya ang malapit Akong doon sa yun, ato pinutukan. purihin sa atong mahal na purihin Panginoon ang Sos. mahal na Panginoon. God bless you. Hallelujah. Aking tinatawagan yung ating mga nagpapaawit, mga nag-a-assist sila sa solemn song. Sila Anan at saka ating beloved Jane. Sila yon mga minamahal na pumutok na akala niya may problema lamang yung sound system. Pumutok na, nakahawak pa rin sila ng mikropono, nagpapaawit pa rin sila. Sister Anan. Tunay Glory. po. Hallelujah. Tunay po, sa pagsabog po ng granada, naramdaman ko po na may matulis na bagay na tumusok po sa liig ko. Shrapnel, nandito sa kanyang dito banda, mga minamahal. Shrapnel, dumikit lang, hindi tumuloy sa kanyang balat. Glory! Hallelujah! Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Pag naramdaman ko po yun, tapos unang-una ko po nakita si Sister Robilyn, patay na po siya. Hallelujah. Nakahiga na po siya sa Hallelujah. semento. Hallelujah. Tapos nakita ko po yung paglay hands po na ating beloved ordained preacher. Hallelujah.
mga ilang seconds lang po, tinaas niya po yung kanang kamay niya, nabuhay po siya. Binuhay po siya na mahal na Panginoon. Hallelujah, napakabuti po na mahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon rin po yung mga tumulong po sa amin doon. Sabi nila po, yung dalawa patay na talaga yun. Wala nang malay. Sabi namin, wala pong imposible sa mahal na Panginoon, bubuhayin po sila. Mga minamahal, yung ating beloved sister na nagsalita kanyan Chabacano, mayroong pulis, siya ay haleluya ng haleluya pa, habang nakadapa na yung mga natamaan. Sabi ng pulis, Mrs., huwag ka na sigaw ng sigaw, hindi na badala sa haleluya, mga patay na yan. Ngunit patuloy siya, mga minamahal. Sige ko singgit. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Naingon ang rescuer. Sabi ng rescuer, yung mga pulis na lumapit. Sabi nila, huwag na yan magsigaw ka ng hallelujah. Hindi na yan silbi ngayon. Patay na sila. Hindi na raw kaya ang hallelujah. Hindi na Mrs. makaya yun, hallelujah mo. Patay na sila. Pero wala, bali sa akin. Sige po. Glory to God! Ang hallelujah! Praise the Lord! Praise Hallelujah! Praise the Lord! Thank God, there is Jesus na. Sister Jean, purihin ang mahal na Panginoon. Sila yung mga nagpapaawit during the Praise the Lord incident. po, mami na mahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po, mami na mahal, dahil ako po ang walang tama po sa kanila. Nakikita ko po sila, yung pinagtapo na po yung mga kasama ko, mga sister po doon sa tabi ko po kasi doon po sila pinagtapon. Sabi ng isa, umakyat siya, wala ako hindi ako ang nagtapon. Yung mga kasama namin si Sister Robelin po, hinawakan ko pong ganito niya dito. Sabi ko, hindi na po huminga. Sabi ni Kuya Alvin, mag-pray po tayo, ihinto muna natin ang pag-awitan po. Kasi nagpatuloy pa po kami sa pag-awit kahit po mga minamahal, mayroon na pong namatay, paawit pa po kasi kami. Kinakanta po namin, walang imposible po sa mahal na Panginoong Isus. Salamat po sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, dear Jesus. Thank you. Bago po nangyari yung putok, nakita ko po talaga yung mama. Nakita niya yung tumapon, yung nagpukol sa 3 beses po siya, pabalik-balik sa backstage. Nakamalong po siya. Pero ang sabi ko sa mahal na Panginoong Jesus, Lord, wag mo po kaming pabayaan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Pagkatapos po, nagpupuspusan po kaming lahat. Tapos bigla pong umulan. Bigla pong napasigaw ako ng, Lord, ano po yun? Sabi kong ganon. Tapos po nakita ko yung dito po sa harapan ko. Sa harapan niya. Parang hindi na po ako makatayo. Bumubulwak po yung dugo rito sa 2 pa ako. Dito pa rin po sa mukha. Nararamdaman niya, mga minamahal, sa 2 hita niya, may bumubulwak na dugo. Ibig sabihin, may tama siya. Patuloy po. Tapos po, pagkakita ko po, Brother Arnold Bungalon, grabe po talaga yung tama niya sa mukha. Hallelujah. Totoo pong buhay na buhay ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagkakita ko rin po kay tinutukoy na Sister beloved brother Rubilin. natin na tamaan sa mukha, mga minamahal, 3 daliri ang may pasok sa sugat niya. Ganyan ang sakripisyo ng mga mangangaral, mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Ginagawan tayo na masama, alang-alang sa paghayo, pangangaral ng salita ng Diyos. Nandito po yung mga splinters sa katawan ko. Nung siya'y umuwi, alam niya may tama siya, yung mga splinters, mga minamahal. Nung siya'y maligo, naglabasa na lang sa kanyang katawan. Hallelujah. Ito yung mga splinters, mga minamahal. 11 pesos po ito, na nagulat na lamang po siya, mga minamahal, na itong kanyang pagligo ay nakita niya itong splinters laglabasan sa kanyang katawan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. The word great to God and the word greatly to be praised. Hallelujah! Hallelujah! Walang sugat ang
katawan, pinasukan ng mga splinters ng grenade. Ngayon, nung maligo siya, dumating sa kanilang kinabukasan, naglabasan sa kanyang katawan ng mga splinters na ito. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Ganyang kadakilang ating Diyos na pinaglilingkuran. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise you the Lord. God bless you, Sister Marlene. At ating pong pinapupurihan ng mahal na beloved. Brother Arnold Bungalo, siya po yung may tama na labas ang eyeball niya. Sinakay po ang mga kapatid natin na mga sugatan doon sa jeep na aming sinakyan, pinagtatapon. Sabi ko po, dandanan po ninyo ang aming kapatid. Tao rin po yan ang kapwa ninyo. Hindi po sila patay, buhay sila. Right! Hallelujah, hallelujah. At tinilao, tumakbo pa ang jeep patungo ng Isabela. May isang oras pantakbo. Habang tumatakbo, sinasahod ko pandugo sa aking kamay. Hallelujah, patuloy ang pag-agos ng Dumaagos dugo. po, malakas po ang agos ng dugo. Pumupuri pa rin ako. At nakarating pa ako ng Isabela, Basilan, sa ospital. Pagdating po doon, nilisa nilang aking sugat at tinakpa ng bulak na kasing laki ng kumuko. Ang ipinasok sa aking bulak na sugat. pinasak doon sa ano. Inextray ako. Ang kamay ko po, may tama po yan, may extreme for yan dyan. At dito, nung extreme pa ako nakita roon, sa ulo ko, at may bala pa po sa loob ng aking ulo. Bala po ng 45, naandyan po ang extreme ko. Yan mga kapatid, ang himala na pinakita sa akin ng mahal na Panginoon. At nang matapos po akong x-ray, dinala po ko sa isang kwarto. At doon po ako nakahiga. Naramdaman ko pong yung aking kaluluwa ay umilawalay sa aking katawan. Ngunit hindi po ako makapagsalita dahil natuyan ako ng dugo. Hinakay po ako ng malaking angil sa dalawa kong kamay. Malayo pang aming linakaran. Hallelujah. Hallelujah! Glory to God. Thank you, At pagdating ko po sa taas, sabi nagaranig po nga ng malakas na tinig. Anak, magbalik ka. Hallelujah. Manawag ka sa lupa. Glory! Marami nag-aantay sa'yo. Hallelujah. At muli mo kami bumalik. Kasama ko po muli ang angil. At nakita ko ang nagaratay ang aking katawan. Naputing-puti po ang aking katawan. Wala na siyang dugo. Dahil naubusan po ng dugo. Naubusan ng dugo. Ngayon ang sanhi na namatay na siya nung dinala na sa ospital. Wala na siyang buhay. Naubusan ng dugo. Buong magdamag na umaagos yung dugo. Kaya nakita niya na humiwalay na yung kanyang espiritu sa kanyang katawan. At nung siya'y mapunta na doon sa itaas, ang sabi ng tinig, bumalik ka anak, maraming nag-aantay sa iyo, sa ibaba. Yun naman ang pagkakataon, mga minamahal. Yun naman ang pagkakataon na dumating ang ating ordained preacher, Alvin Flores, sa ospital. At tumakita na putlang-putla na siya, wala ng buhay, ipinagpipray ito. After prayer, yun naman ang pagkakataon na bumalik na ang kanyang buhay sa kanyang purihin ang ating mahal. God bless you po. Brother John Bongalon, at narito ang ordained preacher na nung siya dumating doon, wala na siyang buhay dahil ubos ng kanyang dugo. Hindi siya sinalina ng dugo. Pinagpipray natin ordained preacher doon at siya magpatuloy sa maikling pagpapaliwanag. Praise the Lord. Ang pangyari po mami naman napakabilis po sapagkat ang pagdating ko po doon sa ospital ay nandoon po nakita ko po lahat ang mga pasyente, ang balita nga po na may mga namatay. Pero nung ilias ko po lahat sila, ang nagkaroon po ng report sa Sambaga Times na wanted po ang siyam, wala pong patay ni isa. Sa pamagitan po ng panalangin, sa panalangin po natin Willis Talamida, ay nandiyan po mami naman, buhay na buhay po lahat sila. Glory! Praise the Lord. Kaya po, gaano po, napakadakila po ang ating mahal na Panginoon. Thank you, dear Jesus. Pinatunayan po ng ating mahal na Panginoon na ang Diyos po ay totoong makapangyarihan. Hallelujah! 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 Hallelujah!